Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag nasa 40 kps na yung takbo niya, nakakarinig siya ng ugong dito sa kanang gulong. Actually mga boss, niroad test namin ito ni customer. At nang nasa 40 kps na yung takbo namin, nagkaroon siya ng ugong pero hindi naman ganun kalakas, mahina lang. At dito ko nga narinig yung ugong sa passenger side sa harapan. Na ang naging findings ko nga mga boss, yung wheel hub bearing niya. Sa pagtanggal naman ng wheel hub bearing nito mga boss, una tatanggalin mo yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo tinanggal ko na yung 2 bolt. Tapos iangat mo na itong brake caliper mo. Ipatong mo yan dito sa ibabaw ng upper arm mo, tsaka mo tanggalin itong 2 brake pad. Pag natanggal mo na yung 2 brake pad, kumuha ka ngayon ng socket wrench sa number 17 para matanggal mo yung 2 bolt dito sa brake caliper holder mo. Ayan mga boss, yung isang bolt na number 17, ayan yung pangalawa. O, natanggal ko na. Pwede mo na ngayon tanggalin itong brake caliper holder mo. Tapos, isunod mo naman dyan ngayon yung mga bolt dito sa wheel hub bearing mo. Meron niyang 4 na bolt na number 17 na tatanggalin ka. Kaya gumamit ka ng box wrench sa number 17 para ma-disengage mo itong wheel hub bearing mo dito sa steering knuckle niya. At pag natanggal mo na yung 4 na bolt na number 17, paluin mo itong steering knuckle niya mga boss gamit ka ng ball hammer para makalugyan nang sa ganon gumalaw itong rotor disc mo kasama na nga yung wheel hub bearing niyan. Tsaka mo ngayon uga-ugayin itong rotor disc para bumitaw yan dito sa steering knuckle niya. O diba bumitaw na. Alisin ko muna itong plate dito sa rotor disc mga boss. Ayan kung nakikita nyo yan, tinanggal ko muna yung plate niya. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 14 para matanggal mo yung 6 na bolt dito sa rotor disc. Nakakapit kasi itong rotor disc mga boss dito sa wheel hub niya. Kaya kailangan matanggal mo yung 6 na bolt dyan na number 14 para ma-disconnect mo itong wheel hub bearing mo dito sa rotor disc. At pag natanggal mo na yung 6 na bolt na number 14 dito sa rotor disc, buhatin mo ngayon itong rotor disc mo. Tsaka mo ngayon ibagsak yan mga boss para bumitaw yung wheel hub mo. Ayan mga boss, umangat na yung wheel hub niya. Pwede mo na ngayon ipasil ng kaunti yan para mailusot mo itong rotor disc mo dito sa wheel hub bearing niya. At nang mailusot ko na itong rotor disc, pinihit ko ngayon itong bearing niya mga boss, itong wheel hub bearing niya. Naramdaman ko dito mga boss, wala naman siyang kalug, walang uga, kaya lang nung pinipihit ko medyo magaspang. Kaya positive na mga boss, yan yung pinanggagalingan ng ugong kapag nasa biyahe na si customer. Siyempre naman mga boss, pag ganyan, dinadala ko yan sa machine shop para ma-press out yung lumang bearing ni customer. Tapos ito naman yung bagong wheel hub bearing niya. Ayan naman yung ipipress in. Pero bago yon, tatanggalin muna yung lumang wheel bearing dito sa hub. Alam nyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo yan i-DIY, hindi naman siya ganun kahirap. Gayahin mo lang kung paano ko tinanggal itong wheel hub bearing para pag natanggal mo siya, dalhin mo na lang sa machine shop. Sila na bahala mag-press in, press out ng wheel bearing mo. Hindi ka pa mapapagastos ng malaki. Kasi pag tinanggal mo naman itong wheel hub bearing mo, hindi ka naman maliligaw dyan. Basta tatandaan mo lang kung saan mo tinanggal yung mga tornilyo. At doon mo rin siya ibabalik. Ganun lang naman mga boss. At alam nyo naman siguro, lahat naman ng ginagawa ko puro basic lang yan. Kaya ako yan ginagawa mga boss dahil nga sa ang nasa ko lang naman matuto kayo. At higit sa lahat, kung ayaw nyong matuto, magkaroon kayo ng mga idea na kahit na hindi kayo ang gagawa, alam nyo na kung mahirap ang trabaho or madali. Ilagay ko na itong rotor disc mga boss dito sa wheel hub bearing. Makita nyo na ilagay ko na yan. Tapos isunod ko nang ilalagay dyan yung mga bolt. Ipapakapit ko na bawat bolt dito sa thread niya para sigurado na pag ginamitan ko yan ng impact wrench ko, hindi ako makalose thread. At sa paghigpit naman ng mga bolt dito sa rotor disc mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. Hindi pwede yung may maluwag dyan mga boss, pwedeng magkaroon kayo ng problema. Kaya dapat lagi kayong sigurista. At bago nyo ilagay itong wheel hub bearing nyo mga boss, punasan nyo muna itong loob ng steering knuckle. Tapos yung plate nitong rotor disc nyo, ilagay nyo na rin. Pag okay na, pwede mo nang i-engage itong wheel hub bearing mo dito sa steering knuckle. Tapos isunod mo nang ilagay yung bolt na number 17 dito sa wheel hub mo. Ipakapit mo na yan sa thread nya. Tapos itong 3 bolt, pwede mo nang
isunod sa ilalagay yan. Ipakapit mo na rin yan sa thread niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, 2 bolt na yung nakalagay na number 17. Ayun ngayon yung pangatlong bolt na nilagay ko. Pag naipakapit nyo na yan sa thread niya, isunod mo na itong pang-apat na bolt na number 17, ipakapit mo na rin yan sa thread niya, tsaka mo ngayon gamitan yan ng box wrench na number 17. Pwede mo na ngayon i-final yung paghigpit dito sa mga bolt. Kita nyo naman mga boss, pinalo ko pa yan ng ball hammer para sigurado ako na talagang mahigpit itong bolt dito sa pagkakalagay ko. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng mga bolt dyan mga boss, pwede ko na ngayon isunod sa ilalagay itong brake caliper holder niya. Sa paglagay naman ng brake caliper holder mga boss, kitang-kita nyo naman, napakadali lang. Oh. Ilagay mo lang yung 2 bolt na number 17 dyan. Pag naipakapit mo na yan sa thread niya, gamitan mo na ng impact wrench mo yan. Higpitan mo yan ng maayos. Tapos itong brake pad, hanggat maaari mga boss, pag ibinalik nyo yan, biyahin nyo pa rin. Kahit nahipan nyo na lang siya pagtapos nyo siyang maliha, katulad ng ginawa ko. Tsaka nyo siya ibalik sa dati niyang position. Tapos yung isang brake pad, ganun din mga boss, liyahin nyo rin yan bago nyo siya ilagay. Sa paglagay naman ng brake pad, madali lang kung hindi nyo pa alam. Nakita nyo yung tinuro ng daliri ko. Itapat nyo dyan sa gatla dito sa baba. Tapos sa taas, ganun din sa gatla, itapat nyo rin. Tsaka nyo ngayon itulak o din na ikabit mo na itong brake pad, ganun lang sa kadali. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakalapat mo ng brake pad, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper. Pag nailapat mo ng maayos itong brake caliper, ilagay mo na ngayon yung bolt niya na number 14. Ipakapit mo ulit yan sa thread niya, itong bolt na nasa taas, pati itong nasa baba. Tsaka mo ngayon gamitan na yan ng impact wrench mo. O diba, hindi ka kakaba-kaba na makakalustred ka. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, tuwing gumagawa kayo, samahan nyo lagi ng pag-iingat. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutan, nahigpitan mo na lahat ng tornilyo dito sa kinalas mo, o pwede mo na ngayon ilagay yung gulong. Sa paglagay naman ng gulong mga boss, baka naman dyan ka pa sumablay. Yung mga nut niyan, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo para walang problema. At dahil sa okay na ito mga boss, nag-road test na kami ni customer para malaman namin kung nawala na nga yung ugong. Siguro patap, tinatin kung meron pa siyang ugong. Yun nga. Ano yun eh, 60 di ba? Wala, 40 pa lang naman umugong na yan. 40 na, 40 pa lang umugong na. Okay, wala na. Wala na siya. Ayan, maririnig mo ganyan? Maririnig mo na ugong mo. Ganon? Eh, 40. Maririnig ko na yan. Sige. Subukan mo naman sa medyo taas na mo yung takbo. Hindi sa taon bumilang eh, hindi sa tagal eh, no? Sa biyahe talaga, no? Sa biyahe talaga. Doon siya bumigay sa haba ng biyahe. Bicol pa naman, Bicol, Cagayan, sa layo. Punta lang anong model nito? 2023. Oo, 2 taon lang. 2 taon lang. Pero yung tinakbo naman, ilan yung tinakbo? 108,000. 108,000? Oo. Grabe. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.